Ngayon, malinaw na nga po guys kung bakit nandoon yung pangalan at yung pirma ni Harry Roque nga dito sa mga dokumentong nakita noong nakaraang linggo sa Porac, Pampanga. Nabibigyan na nga guys ng kalinawan na siya pala ang tinutukoy ni Altenco, yung chairman, yung CEO ng PAGCOR, na ito pala yung backer. Ito pala guys, yung mastermind sa paglalabi sa mga illegal operation dito nga sa Pogo. Anyway, kung matatandaan ninyo, i-vlog na lang natin kasi ko kanina yung nag-live tayo, biglang nawala yung net natin. Anyway, sabi dito, unmasking mastermind behind 298 illegal operators approved under Duterte. Yan po yung sabi ng whistleblower na isa pong ex-cabinet member na naglalambit for illegal Pogos operation. Diba? Yan yung balita nung June 29. Ano yung sabi dito? PAGCOR Chairman CEO Altenco is urging Senator to investigate the involvement of former governor official and shadowy backers in granting license to illegal Philippine offshore gaming operators or POGOs under Duterte administrator. Pero hindi niya po pinangalanan. Kasi nga, sabi niya, i-reveal niya po ito sa proper forum. So ngayon, nung nagkaroon ng Senate hearing, abay ni-reveal nga ni PAGCOR Chief, ano yung sabi? Harry Roque Legal Counsel for raided Pogo Hub. Yan po yung sabi ni PAGCOR Chief na sinabi niya nga sa Senate hearing kanina. Alam nyo, binline item ko na yan sa inyo. Sabi ko, it's either si letter H or si letter B. Kasi si letter H, kung matatandaan nga ninyo, di ba, mayroon niyang papers na nakita at pirma, mga appointment papers, doon nga sa Porac, Pampanga, na na-raid doon sa Pogo company na yon. So ngayon, ang palusot naman ni Harry Roque, hindi ako involved dyan. Kasi wala naman relasyon yung appointment papers dito nga sa Pogo. Yan yung sabi ni Harry Roque. Pero, si Harry Roque ay naging legal counsel, naging legal representative ng Pogo. Kasama siya doon sa mga pinangalanan. Pero ang lusot niya doon, siya lamang po ay tawag dito, lawyer ng Whirlwind, na isang company po kung saan nangungupahan ang Pogo Lucky South 99. So nilulusot niya pa din yung kanyang sarili. So ngayon, kaya nga kung mapapansin ninyo, di ba? Every time na nagkakaroon dito ng laglagan kay Alice Go, ay pinagtatanggol niya itong si Alice Go. Di ba? Pansin nyo? Yun pala, may something. So, pangalawang blind item natin, si letter B, si Bongo. Di ba? Kasi si Bongo is malapit nga kay Duterte. Dikit yung buto ng mga yan, kahit yung bituka. Lahat ng mga appointments, di ba, ay dumadaan nga dito kay Go. Kasi kanang kamay niya si Go, super alalay niya. Di ba? So, yun po yung dalawang pa-blind item natin. So, ngayon, pinangalanan ni Tenco na itong mastermind na to, itong mga nag-a-approve, 'di ba, ng mga illegal operation na yan, ay si Harry Roque. Ganito kasi yung kwento dyan, guys. Itong si Tenco, kung alam ninyo, 'di ba, chairman po yan ng PAGCOR. So, itong si Harry Roque ay palagi pong pumupunta sa kanyang opisina kasama si Cassandra Leong.
Sa mga hindi nakakaalam kung sino si Cassandra Leong. Si Cassandra Leong po, ay ano po yan? Tawag dito, siya po yung di umano'y girlfriend ng kapatid na suspended na si Mayor Alice Go, boss ng Pogo. Kilala nyo si Alice Go? 'Di ba may kapatid siya na lalaki? Ito daw yung girlfriend niya, si Cassandra Leong. So itong si Cassandra Leong, isa daw po itong kliyente ni Harry Roque na pinakilala niya kay Tengko. Doon nga po guys sa office ng Pagcor. So aside pa doon, yung abogado, 'di ba? Yung abogado na nag-grant ng lisensya at yung in charge dito nga sa pag-renew ng lisensya ng Pogo na to na inilalakad nga nila Harry Roque ay nagsalita din na ilang beses daw po siyang tinawagan ni Harry Roque. Pina-follow up niya daw po itong patungkol sa Lucky South 99 kasi nag-a-apply ng panibagong lisensya. So, nakipag face-to-face naman itong si Harry Roque. Pero, after ng face-to-face niya, sa opisina nga po ni Pagcor Chief Altenco, ay ang ginawa niya, nakipag-call na lang. And tinawagan niya din yung abogado. Kasi pinapollow up niya nga guys, itong tawag dito, itong lisensya, renew ng lisensya dito nga po sa Pogo, dito nga po sa Lucky South 99. So ngayon, tinanong siya ni Risa Ontiveros. Ano yung sabi ni Risa Ontiveros? May pressure ba na ginawa sa inyo sa call, sa face-to-face dito kay Harry Roque? Ang sagot naman ng lawyer, pati ni Altenco, wala naman. Wala naman talaga. Kasi diba, kanang kamayan ni Digong. Kung pumalag yan, baka matanggal pa sa kanilang mga trabaho. So, yun na nga yung nangyari doon. Anyway, sirang-sira na nga itong si Harry Roque. Diba? Kung matatandaan din ninyo, siya din yung nag-appoint dito kay De La Serna. Kasi ang palusot niya, meron daw po siyang diabetic, di ba? With coronary stent. At nagsasuffer siya from acute spinal stenosis. Ay mag-appoint ka na nga lang, bakit isang supermodel pa? Kaya nga sirang-sira na itong si Harry Roque, mabantot na ang iyong pangalan. Kaya, anyway, yun lamang po guys, it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.